May utang na 15 mil itong si Zion Williams ng Brooklyn Nets sa mga grupo ng mga fans kung saan nakipagpusta siya sa Luka and Davis trade. Sa kanyang palagay kasi, hindi ito totoo, scam o prank lang. Subalit mga idol, totoo pala. Ganyan ho katindi ang trade na ito dahil maraming mga malalaro ang hindi talaga makapaniwala mga idol. At maski nga, itong si Zion Williams ay nautangan pa ng $300 o sa atin yan ay nasa 15 mil mahigit. Sa kabilang banda, marami na ring mga NBA players sa ngayon ang natatakot mga idol pagkatapos ng nangyaring Luka to Lakers trade. Ayon pa nga kay Anthony Edwards mga idol, kung nagawa raw ng Dallas Mavericks na i-trade ang kanilang best scorer at best player na si Luka, siguradong siya ay posible ring i-trade ng Minnesota. Sa mga puntong iyon ay wala talagang ligtas. Ayon pa nga mga idol kay Anthony Edwards, meron siyang sinabi sa kanyang general manager sa Minnesota. Ayon pa sa kanya, "I'm scared. Team, if you gonna trade me, let me know dog." Dapat na magbigay alam daw sa kanya itong si Tim Connelly kung siya ay trade man. When Luka got traded, everybody's able to get traded at that point. Siyempre mga idol, napakalaking sugal yan. Subalit eto nga, kabilang itong si Anthony Edwards sa mga natatakot na ngayon. Mahirap to actually para sa kanila dahil wala kang ligtas talaga. Kung hindi man maganda yung performance mo, pwede ka pa rin i-trade. Pero kung magaling ka naman, franchise player ka, wala ka nang ligtas sa ngayon. Samantala, siguradong marami ng mga fans ng Dallas Mavericks ang excited kahit papano dahil malakas din naman itong si Anthony Davis mga idol. At ito ang kanyang sinabi kasama si Max Christie mga idol sa kanilang mensahe para sa mga fans ng Dallas Mavericks. Ayon pa kay Anthony Davis, excited na sila na maging parte ng organisasyon ng Dallas at gagawa sila ng something special para sa kanila. Huwag nilang iismulin itong si Anthony Davis. Ito ang kanyang ina-average, 25 points, 12 rebounds, 3.4 assists, 1.3 steal, 2 blocks per game, 34 minutes, 52% sa field, 29% sa 3-point line, 78% naman sa free throw. Sigurado magdudumi na itong Dallas Mavericks sa mga kalaban nila, especially mga idol kung big man yung pag-uusapan dahil maliban sa kanya, meron pang Derek Lively, Daniel Gafford, and PJ Washington. Lalakas lalo yung kanilang depensa. Sa mga huling big time performance ni Davis, meron siyang 42 points, 23 rebounds, 36 points, 13 rebounds mga idol. Halimaw. Plus meron pa silang gwardyang maaasahan naman sa kanilang rotation na kanilang magagamit itong si Max Christie. Pero maninibago lang itong si Christie sa Dallas sapagkat mas mabigat yung kanilang gwardya doon. Marami sila sa kanilang rotation. Kumpara sa Lakers nga na siya'y naisasalpak pa sa starting lineup Definitely sa Dallas magagamit pa rin naman siya, subalit hindi na ganoon kataas yung kanyang minuto kumpara sa Lakers.